Sumainyo ang Panginoon sa kapanahunan na ito. Marami ngayon na nagtatanong, kasalanan ba? Kasalanan ba maging mayaman? Ano ang kasalanan ng mayaman sa Ebanghelyo? Kasalanan ba na magkaroon ka ng maraming mamahaling sasakyan na ang parking mo ay parang mall sa lawak? Kasalanan ba na ikaw ay may mamahaling damit? Katulad ng sa Ebanghelyo natin, mag-arang damit, yung mayaman. Kasalanan ba magkaroon ng maraming jet, helicopter, at saka aeroplano? Bahagi yun. Yung kasalanan ay hindi yun sapagkat ikaw ay naging mayaman. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Masama pang pakinabangan yung kayamanan ng pinag-ipunan mo o pinag-inapan mo. Hindi. Ano yung kasalanan sa Ebanghelyo natin sa araw na ito? Bahagi o na makita ko natin yung kasalanan niya alin, yung tinatawag natin sa wikang English na indifference. Walang pakialam. Kung makita ko natin sa Ebanghelyo, walang pakialam kasi bahagi yun ako. Wala naman sinabi rito na ninakaw ng mayaman yung kanyang kayamanan. Hindi naman sinabi rito na ito ay kinurako ng mayaman ang kanyang kayamanan. Walang pinanggit dito na ginawang masama yung kayamanan. Ano yung binahagi lang nito? Na yung kanyang kapitbahay na namumulot sa kanyang mapagkainan ay hindi niya man lang inabutan ng kanyang kinakain. Yung kanyang kapitbahay na si Lazaro, binigyan ng pangalan, samantalang sa hindi siya binigyan ng pangalan sa Ebanghelyo, ay hindi niya man lang pinanggalaan na ang lahat nito na si Lazaro ay makaangkat sa kanyang pagkahirap sa gitna ng kanyang kayamanan. Hindi pa kasama rin yung kung ito pagka ay nagnakaw, nagdarito ng urako. Talaga yun, kasalanan. Pero yun ang bahagi yun na huwag namin kalimutan. Ito rin yung ipinawa namin. Lalo-lalo sa bitaw natin. Ngayon ay nasa panahon pa tayo na pagpika, yung season of creation, mula September 1 hanggang October 4, na makita natin na tayo ay may ugnayan. Hindi depende na hayaan natin yung ibang tao na maghirap na naman habang tayo nagpapasasa. At ito rin yung tema na makita natin saan? Sa unang pagpasa sa aklat ng Propeta Amos. Na kung mo siya, kung inang pa lang ng Propeta Amos, well, mga 2,700 or 2,800 years na po. Medyo advance pa ng panahon ng Jesus. Na nakita natin natin, ito rin yung tema na ipinaway ng Propeta Amos. Bakit? Nakita nila yung mga namumuno sa bayan ng Israel natin. Sabi na ulit natin, naghigang sa pagkama ng kama. Nagpapasasa ng kanilang
kayamanan. Pero ano yung aming bahagyo, umiinom ng mga ating alak sa malalaking bomba, no? Mga naglilika ng mga awit ang nakikinig, katulad ng David. Pero ano yung naging problema nila? Nawalan sila ng pakialam sa problema ng mga Israelita. Mahal yung dahil sabi mo natin yung panahon namin hindi umago. Hindi umago. 2,800 years ago ay dinalakan na tayo ni Propeta Amos. Kailan ba? Sabi mo natin, ay ano ngayong pahayagan na nakikita natin. Alam na namin kailan ngayon kasi maliwanag kayo. May isibo. Nakikita natin yung lalim. Ano ito yan eh? DPWH pa lang. DPWH pa lang. Ay trilyon ang ninanakaw. Ay mahal yun. Ano ang sabi ko dito yan eh? Hinayaan natin na hindi namin napapansin na yung malaking bahagi ay na isang kami. At ano yung warning ng Propeta Amos? Anong sabi niya doon? Sabi niya na kayo ang unang mga exile. Kayo ang mga unang ipatatapon. No? At yun ay nangyari. Lamang hindi ka agad-agaran. After 100 years, yun ay naging bahagi yung nagkasaysayan ng mga Israelita na matawagin natin ngayon, Babylonian exile. Hinakot sila ng Babylon. Ano ulit yung Babylon? Sa kasalukuyang panahon, saan yung Babylon? Ang Babylon ay Iraq. No? Present day Iraq. Pero bahagi yun na kung saan makikao natin. Kaya, hindi mo masama maging mayaman, pero wag natin nalimutan yung kayamanan na natin nalaman. Hindi naman para sa atin. Sana po matawag natin itong para sa tunay ng paglago, lalong-lalo na sa ng paghahali ng Diyos. Sana po yung encyclical ng Santo Papa na sa panahon na natin ay pinamanig ko nito Papa Francisco natin na tungkol sa mga lago ng ating tahanan, yun na kung saan ay makita natin, sana po ay pamilya natin ng higit na pagpapahala. Pangalawa, yung puso ng Diyos para sa mga mahihirap. Bahagi yun na makita natin. Meron tayong tinatawag na matawag na po natin. Hindi sapagkat nais ng Diyos na tayo lamang ang manatili sa hirap. Pero naiintindihan ng Diyos yung ating kalulayuan. Kaya maunawaan din natin yung tinatawag natin preferential option for the poor. Ano ibig sabihin ng preferential option for the poor? Kapag narinig yan. Na kung sakali mo na may magkasabay para yung tumanggap ng requirements, ang isa'y mayaman at isa'y mahirap, halimbawa dumating sa'yo pareho ng sabay, isang mahirap at isang mayaman, kalimitan o tayo ang inaasikaso natin mayaman. Kahit daw kumisa mas nauli yung mayaman, mas nauna yung mahirap, sinasulit pa rin natin ang mayaman. Pero kapag sinabi natin preferential option po na po, kung sakaling magkasabay silang dumating, ang unahin natin niya mahirap.
mahirap. Kasi sabay silang dumating eh. Bakit mo siya unahin? Kasi mahirap. Yung mayaman naman, maraming pera yan. Pwede niyang gawin yung susunod. Pero kapag ang nauna yung mayaman, hindi unahin mo yung mayaman. Kapag nauna yung mahirap, unahin mo yung mahirap. Sa mga pagkakataon naman na nagkasabay, yung mahirap at mayaman, sana yun ay ibig sabihin ng preferential option for the poor. At sana rin mo, kasi isa rin pag-inaaman natin, kumisa na rin, ang mga mahirap, ginagawang license na gumawa ng kasalanan. Kasi bakit sabi na, mahirap lang kami. Kaya ako nakapanakaw kasi mahirap lang kami. Hindi o, huwag natin gawing lisensya na gumawa ng masama. Sapagkat tayo ay mahirap. Huwag natin gawing dahilan para gumawa ng kalokohan, gawa lamang ng ating kahirapan. Kaya nga, pinamamamig na Jesus natin dito sa dalawang tao na ito, yung mahirap, binigay ng pangalan si Lazaro. Sabi namin natin sa Ebanghelyo ay may tinatawag na dives. Yung dives yung kasi, kung tutusin, hindi yung talagang pangalan yun. Ibig rin yung sabihin ng dives sa wikang Grego. Ang translation nito na yun, mayamang tao. So, pero ibig sabihin, yung puso na Jesus ay sa puso ng mga mahihirap. Kasi yan yung simbolo ng puso na makita natin na huwag namin kalimutan na sa gitna ng aming kahirapan. Hindi tayo nag-iisa. Sinasamahan tayo ng Diyos. At huwag natin gawin dahilan ng kahirapan para gumawa nang hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At nawa, makita natin sa gitna ng ating kahirapan, masabi natin tumutugon tayo sa panawagan ng buong ikapan. At sana rin yung hamon natin, kahit na dumanas ng hirap, sana pagsumikapan natin na tunay natin iyangan ang katatayuan natin upang higit tayong makatulong sa panawagan ng buong may kapal. At sana, sa proseso na pinaranas natin sa bibig na ito, ito ngayong panahon na ito, na sana hindi lamang sa Senado at sa Kongreso, usapin na mapigil ang pagdarangong na ito, ngunit maging bahagi ng ating pagkilos na sana makita natin na huwag natin hayaan na yung pag-ibig na itinuro ng ating pananampalataya ay agawin ng pag-ibig sa kayamanan. Sana mas mahalaga yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.